Signal natin. Wait lang. Ang hina na signal natin. Ayusin ko lang mo. Hello! Good morning, good afternoon, good evening sa ibang part ng mundo. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Tukol po ito sa mga hacker, mga techniques nila kung paano mapasok yung account ninyo. Para kontrolin yung account ninyo sa cellphone, sa PC, sa laptop, o anumang gadgets ang gamit nyo. Kasi usong-usong ngayon yung mga hacker. At ang dami kong na-encounter na hacker na gusto kong i-hack. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman silang mapapala sa akin. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila ako ma-hack. Pero kaya lang, gusto ko kayo matuto dito, friends and followers. Kasi nagmamalasakit ako sa mga account nyo. Baka manakaw yung identity nyo, magamit sa kalokohan. O kaya manakaw yung mga bank accounts nyo sa online, mga credit cards, mga laman ng bangko nyo. Malaman yung mga personal info nyo, kontrolin yung buhay nyo ng mga hacker na to. Kasi itong mga to, wala silang magawa sa mundo kundi manggulo. Manira ng buhay, ng pagkatao, manira ng kabuhayan. Yan talaga ang gusto nila. At gusto nila na yumaman na madali. Na walang kahirap-hirap, pindot-pindot lang, yaman na. Ganun sila. Tsaka wala silang puso. Kaya ito, tuturo ko sa inyo itong mga techniques na to kung paano kontrahin yung mga hacker. Kasi nagmamalasakit po ako sa inyo. Bari free service po ang gagawin ko sa inyo ngayon. Sana po marami kayong matutunan sa gagawin kong pag-reveal ng mga techniques nila. Kasi nangyayari sa akin lagi ito eh. Number 1 siguro na sasabihin ko sa inyo, huwag kayong basta-basta sumagot ng telepono. Pag may tumawag sa inyo, hindi naman kilalang number. Hanggat maaari sana, i-controlin nyo yung settings ng phone nyo. Dati settings po, sa call settings, nakalagay doon, block. I-block nyo yung mga number na hindi nyo kilala. Kung sino lang yung mga close family friends nyo, yun lang ang pwedeng tumawag sa inyo. O kaya magte-text muna sa inyo, magpapakilala. Bago nyo i-save yung number, saka kayo nyo sila makakausap. Kasi delikado na ngayon. Ang tindi ng mga hacker ngayon, tatawag sa telepono. Pag sinagot nyo, ma-hack na account nyo lahat. Mawawala naman ng Gcash nyo, ng Smart na. Lahat, PayPal, lahat. Pati nyo, account nyo sa Facebook, mawawala. At saka wala silang konsensya kahit masaid yung mga kabuhayan nyo, masira buhay nyo, ma-bankrupt kayo. Masira pagkatao nyo dahil gagamitin sa kalokohan yung mga account ninyo na wala namang kinalaman doon pati kayo nagdami sa mga kalokohan nila. Wala silang konsensya. Kaya ganun po gawin nyo para hindi kayo ma-hack. Number 1, sa settings po ng call settings, kasi wala kasi akong iba pang cellphone dito. Pero may nakalagay dyan sa phone settings nyo, sa call settings, block unknown numbers, block null numbers. Yung mga walang telephone number kasi minsan ganun may tumatawag siya walang telephone number na mga hacker yan. I-block niyo po sila automatically para hindi nila mapasok yung system ninyo. Pangalawa, mag-ingat mo kayo kasi may na-encounter ako iba naman. Kasi nangyari kasi sa akin dati na-experience ko rin yan na-hack yung account ko dati. Kasi hindi ko inaayos yung settings ng cellphone ko na kung sino-sino tumatawag, di ko maintindihan kung sino-sino, mga foreigner pa nga iba-ibang bansa. Mga hacker. Talagang pinagtitripan talaga nila ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya minsan ayoko maglagay ng, ng cellphone number sa online, kahit na may business tayo. Kasi doon ako tinatawagan ng mga hacker eh. Pero kinontrol ko na ngayon yung mga gawain nilang ganyan. Hindi na siguro sila makagawa ng kalokohan na ganyan. Kinontrol ko na. At saka, yung sa settings ng account ninyo, lahat ng account nyo turo ko po sa inyo, hanggat maaari, bago mabuksan yung account ninyo, magte-text muna sa inyo kaya magbibigay ng code, yung Google Authenticator. Gamitin po ninyo yun o kaya papadala sa cellphone nyo. I-connect nyo po sa account niyo, halimbawa Facebook, Gmail. Basta kahit anumang email meron kayo, anumang account, online accounts nyo. Ang gawin po ninyo, make sure na bago pumasok bago kayo maka-enter sa account ninyo, si May Masakaya, may time daw ako call po. Sige mamaya po.
Magla-live muna ako kasi importante to dahil awareness campaign po itong ginagawa ko. Bago po may tumawag sa inyo, ang gawin nyo, iset nyo yung account nyo talaga na maigpit kayo na magpapadala muna ng notification sa text nyo na mag-message o magko-call, pwede ba makausap, magpapakilala muna bago nyo sagutin yung tawag, isi-save nyo muna yung number. Pangalawa po, dun sa account nyo, halimbawa po Facebook, bago ma-open yung account ninyo, dapat nagpapadala ng authenticator o kaya, plus hindi lang authenticator, code pa sa cellphone, code pa sa email, connected yung tatlo. Tapos may thumb mark ba, ganyan-ganyan, face verification, para hindi basta-basta ma-open yung account nyo. Kasi ang daming control ang daming ang daming layer ng control. Hindi basta-basta ma-open ng hacker yan. Kahit ano gawin niya, kahit tumambling pa siya. Kahit magaling pa siya, di magagawa yan. Yun ang gawin nyo. Sa mga account nyo, para hindi ma-hack yung mga Facebook account nyo, yung mga Gmail, lahat ng klase ng account nyo. Online, Viber, WhatsApp, na account nyo, ano man yan. Ganun po gawin nyo i-controlin nyo account nyo. Pangalawa, mag-ingat po kayo. Nangyari ito sa akin Sabi ko, bakit ganun? May nagpadala sa akin ng message, ibang bansa. Bakit nag-apply naman talaga ako ng trabaho? Kaya lang tataka ako Sabi ko, parang hindi ko yung applyan tong company na to Pero tinignan ko sa online, legit naman yung company, legit naman talaga. Ginamit yung account ng company, kala mo legit na company talaga, Panggap na company. Tapos sabi doon, download mo tong app sa to. Ako naman, tontuwa kasi sabi ko, kasi meron kang meron kang interview, job interview daw. Download mo para ma-interview ka. Ako naman, syempre, legit naman yung company. Tinignan ko legit kasi okay naman, pati yung logo, okay naman. Maganda naman yung pagkaka-format ng letter. Professional naman. Wala namang mali sa grammar. So, ang ginawa ko, sinunod ko instruction. No, sinunod ko po instruction, nagtataka talaga ako. Sabi ko, interview. See? Start instruction. Tapos sabi, full control ng app daw para para magkaroon ng transaction. Nihintay ko, tagal naman ng Ako naman, hindi ako naginala kasi company naman talaga, tsaka legit naman. Pero hindi pala to tunay na company. Ginamit lang yung company. Nalaman ko to, hindi talaga tunay. Fake talaga. Mamaya papakita ko po sa inyo yung sulat na natanggap ko sa ibang bansa. Galing Canada. Tapos, ginamit yung company na fake na company. Ginamit yung original na company, authentic na company, pero ginamit nila sa kalokohan. Kunwari mag-apply ka, i-download mo yung software nila kuno. Dapat daw, download mo yung software. At pag download mo, ito ang mangyayari niyan, matindi. Nagulat ako sa cellphone ko. Tapos sinundan ko instruction, full control daw, authorize. Ako naman nagtiwala kasi company nga company, tsaka interview. Excited ako. Full control. Pag pindot ko ng full control, nagugulat ako, may nagpa-pop up. May nagpapakita sa cellphone ko na nakakaibang screen. Sabi ko, ba't kaya lagi may nagpa-pop up? Wala nung dinownload ko. Siguro natural lang to. Natural, hindi ako naginala. Niyan ko lang. Sabi ko, kung sakali mga hacker to, wala naman mapapala sa akin to. Wala naman akong account dito na bangko. Gcash ko nakakontrol naman, tsaka wala namang laman. Kaya wala siya mananakaw, isip-isip ko lang. May pag-games na ako dito. Talagang sinadya ko, pinag-aralan ko yung moves niya. Tapos kinabukasan, iba na nangyayari. Ba't ganun? Bukod sa nagpa-pop up, kinokontrol na yung cellphone ko. Parang siya na may hawak na cellphone ko Ino-open yung kung ano. Sabi ko, ba't automatic, may isip yata itong cellphone ko. Di ko naman inuutusan. Isip-isip ko na, di ko namang pinipindot. Kusang gumagalaw. Sabi ko, ayos, to? Kakaiba to, ano kaya to? Normal lang ba to? Hindi pa rin ako ano kaya to? Nagtataka na talaga ako, iba na yung kilos ng cellphone ko Sabi ko, alam ko na, hacker to. Tapos may lumabas na nag-pop up, Facebook. Sabi, mag-login ka, login Facebook, update. Sabi ko, bakit ako mag-update sa Facebook? Na-updated tong Facebook ko bago ko to din-download. Nag-isip na ako naginala na ako talaga. Kinopya itsura ng Facebook ko. Tapos sabi ko, bakit ganun? Medyo iba logo ng Facebook dito, iba itsura, hindi masyado na perfect Naginala na ako. Tapos sabi doon, login daw ako, login sa Facebook, update. Nako, wag kayong maglalagin dyan. Pag nag-login kayo dyan, malalaman yung password nyo, yari kayo. Ma-access yung account ninyo. Doon,
Ang ginawa ko, sabi ko, patay. Hacker to, hinahack na ako. Tapos screen recording ang ginagawa niya. Lahat ng moves ko, hinire-record niya. So, lahat na nangyari sa akin, nung mga araw na na-download ko yung apps na yan, spyware yata tawag yan, no? Ini-spyan ako. Nirecord niya sa screen niya yun. Oo, nirecord na talaga. Yun talagang ginagawa. Nirecord yung mga transaction ko. Wala rin naman siya mapapala. Kahit nirecord niya, ano man yun, isip-isip ko lang. Wala naman siya makukumpare sa akin. Tsaka mga personal information. Wala siya makuha. At tsaka, hindi niya basta-basta ma-open yung account ko kahit nasa cellphone ko siya. Kaya lang itong problema ko na gusto. Hindi ko na makontrol. Wala na, hindi ko na makontrol. Sabi ko, tinatry ko siyang i-delete. Patay, hindi ko ma-delete. Kinokontrol na ako mismo ng hacker. Siya na nagkokontrol ng cellphone ko. Sabi ko, ano kayong solution dito? Nag-isip ako. Sabi ko, ano kayong solution? Kalmado lang ako. Kailangan sa mga ganyan sitwasyon, kalmado lang kayo. Huwag kayo masyadong ma-tense. Kalmado lang kayo. Mag-isip kayo ng tamang pagdidesisyon. Tsaka medyo relax talaga kayo. Relax. Naging solution ko, kinokontrol ako nito. Sabi ko, internet. Pinatay ko yung wifi ko, pinatay ko yung data ko para hindi ako makontrol sa online. Yun naging solution ko. So, ang nangyari, nag-stop na siya. Di na ma-access yung account ko kasi wala na siyang control sa akin dahil online yan eh. Online to online yung transaction nyo eh. Nasa malayong bansa siya, nakokontrol ka using internet. Kaya ang yung solution ko, number 1, tinanggal ko muna yung access niya sa internet ko, sa cellphone ko. Tinanggal ko yung data ko at saka yung wifi ko, in-off ko para hindi niya ako makontrol. Hindi ko na nakontrol. Tapos ang ginawa ko, sinearch ko yung lahat ng apps na naka-download sa akin. Sabi ko, hanapin ko nga to. Yung dinownload ko na yun na apps, tinanggal ko muna. Kaya lang, kahit tinanggal ko na, ganun pa rin eh. Nung na-download ko na, tinanggal ko na, tinry ko tanggalin, ganun pa rin, nakokontrol pa rin ako. Sabi ko, meron tong ginamit na apps na-download dito na hindi ko alam kung ano. Sabi ko, pag-aralan ko, total, bago pa lang bili tong cellphone ko, alam ko yung mga naka-download dito. Kabisado ko yan eh, kinabisado ko na eh. Noong una pala, pinamiliarize ko yung mga apps na naka-download sa cellphone ko. Kaya ganun din gawin nyo, pamiliarize nyo yung sarili nyo sa cellphone nyo. Kung yung mga naka-download talaga na legit, tinignan ko yung mga downloaded apps sa cellphone ko. Nagulat ako, may nakita ako doon kawig ng isang icon ng legit na apps ko, yung Play Store. Kawig na kawig eh ng Play Store icon, kaya lang medyo kakaiba, medyo mataba siya. Sabi ko, bakit ganun? Kawig ng Google to na style ng icon, tapos kawig ng Play Store to na icon. Kaya lang medyo kakaiba lang, hindi masyado na perfect. Sabi ko, ito na yun. Alam nyo kung ano pang nangyari? Mahirapan talaga kayo matrace dito kung di kayo basta-basta nag-aaral. Na-download pa yun sa system. Sa system pa na-download. Sabi ko, paano to? Sa system to. Kaya pala di ko mahanap. Buti na lang, nag-isip ako. Sabi ko, hanapin ko nga to kung saan na-download to. Nung nakita ko sa system, minura ko. Yun, na-solve na yung problema ko, nabura ko na. Wala na siya control sa akin. Wala lang namumblema, hindi ako namumblema ngayon sa account ko. Maloko tong mga hacker na to, kinokontrol tayo. Tapos ang gagawin pa yan, nakawin yung mga files mo. Tapos tatakot-takutin nga ng mga yan, pababayaran ka. Bayaran mo ko! Para mabawi yung mga account mo, yung mga ganyan, password mo, yung mga pictures mo, yung mga files mo na personal. Ganyan ginagawa ng mga kalokohan ng mga yan. Mga hacker na yung mga walang magawa sa mundo. Alam nyo kayo mga hacker, to message ko sa inyo. Sayang talino nyo, sayang nanghinayang ako sa inyo. Papunta naman sa impyerno yung kalalagyan nyo. Ginamit nyo sa masama yung talino at galing nyo. Sayang! Nanghihinayang ako, ang galing nyo, sayang. Kaya lang ginamit nyo sa kasamaan. Sana ang ginawa nyo, yung talino nyo, ginamit nyo para makaimbento kayo ng mga apps na makakatulong sa mga tao. Bakit ganyan ang ginagawa yun? Naninira kayo ng buhay, kabuhayan. Sinisira nyo yung account ng tao. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Pinagtitripan nyo para kumita kayo ng ganun ng kadali. Kukunin nyo yung mga back accounts. Wala kayong mapapala sa akin.
Walang laman yung mga account ko. Hindi na ako nagbabangko. Gcash ko walang laman. Huwag niyo akong panginitan. At saka hindi yung ma-hack yung account ko kahit anong gawin niyo. Marunong din ako. Kaya ko kayo kontrahin. Oo, kawawa na kayo sa akin. Lahat ng mga pang-hack niyo sa akin. Style? I-reveal ko sa public yan para maging aware din lahat ng tao. Hindi lang ako ang matuto dito. Lahat ng tao kasi kailangan natin to. Dahil usong-uso na ngayon yung mga artista, mga sikat na tao, mga mayaman, na-hack yung account, Gcash nila, mawala yung laman. Umiiyak sila sa social media. Nawala yung account ko, wala silang magawa. Iyak na lang sila. Ako ilang beses na rin ako na-hack eh. Sa Gcash ko. Dahil nga yung sinagot ko lang yung telepono, pag sagot ko ng telepono, na-hack na yung account ko. Ang ginawa ko doon, hindi na ako naglalagay ng laman. Pag importante na lang. At saka, kinontrol ko na maglagay ng link sa ibang mga shop na naka-link yung Gcash ko. Tinanggal ko. Kasi minsan, hindi ko alam Kasi nung nilagay ko yun sa isa, hindi ko na lang banggitin kung anong store yun. Nilagay ko yung Gcash account ko doon. Nilink ko. Pagbili ko ng insurance, kinabukasan, nagulat ako yung laman ng account ko na wala. Nireklamo ko yung sa Gcash eh. Nabawi ko naman yung pera. Salamat naman sa Gcash. May naging patas naman sila. Nabawi ko. Kasi may ginawa ko doon para mabawi ko yung pera ko. So, ganun ginagawa ko. Ninakaw yung account ko. Yung laman ng bangko ko, ninakaw. Ang ginagawa ko, nireklamo ko, pinaprocess ko. Talagang proseso to, medyo mahaba. Susunod na tutorial ko na yan. Nung pinaprocess ko na, binabalik naman yung pera sa akin. Kasi alam nila na hack talaga. Kaya hanggat maaari sana yung mga Gcash account nyo may insurance. Kasi may insurance na ngayon yung Gcash eh, para pag na-hack ka o kaya hindi na-deliver yung item sa'yo, pwede mong bawiin yung perang nawala sa'yo. Ganun sana gawin nyo. Hindi masama, tsaka hindi man ganun kalaki din insurance na hiningi ng Gcash o ano man yan. Mag-avail tayo. Kasi malaking bagay po yun. So ito, papakita ko po sa inyo yung company. Sabi na mama, huwag mo na sabihin niya sa online. Kaya lang, awareness campaign to eh. Tsaka naawa ako sa mga mabibiktima nito. Lalo na yung mga nag-a-apply ng ibang bansa. Tsaka magtataka ka. Dali lang, wala naman ako in-apply ang ganun ng company. Doon pa lang, manghihinala ka na. Kaya lang, ako kasi marami rin ako na-apply. Hinahanap ko saan eh. Sa LinkedIn profile ko, usually, doon ako nag-a-apply sa iba't ibang ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Wala dito tong company na ito. Hindi man ako nag-apply dito Bakit nagpadala sa akin ng ganito na kesyo daw, interview, Canada. Isa Canada pa. Ito, sabi ko na sa inyo to. Pakita ko sa inyo, friends and followers, manood po kayong maigi. Ito yung natanggap kong letter. Pero wala kinalaman yung company dito correction lang Baka sabihin nyo, pati company to involved. Ginaya lang yung company nila, legit na company to. Ginaya nila yung logo, yung pangalan ng company. Tapos, gumawa sila ng account. Tapos, nung gumawa sila ng account, ginamit nila yung account na yon. Tapos, nilagay yung mga message, yung mga link, para doon ka magda-download na account ng apps. Tapos, pag gagawin ka ng registration, pag-register mo ganyan, tapos sasabihin, paano mo lang instruction? Paano ka lang? Pindot ka lang ng pindot, doon sasabihin sa'yo. Para magkaroon ka na interview. Ikaw naman, siyempre, gusto mo magkatrabaho, tuto ka naman, pindot ka ng pindot, yung pala, hinahack na account mo. Bandang huli, hindi mo na control ng cellphone mo, iba na yung may-ari. Parang gano'n, no? Pero buti na lang, na-trace natin to. At nalagyan natin ng solusyon. Sabi nga ng sabihin mo yan sa online para marami sila matutunan. Kaya sasabihin ko sa inyo, ito, puna natin yung laptop ko. Para makita niyo yung buong mangyayari. Magugulat kayo, nakakala yung legit na company to. Hindi to legit talaga yung company, kaya lang ginamit lang yung pangalan ng company sa kalokohan. Ibang tao gumamit ng mga hacker to. Grupo nila. Ayan po yung natanggap kong sulat. Sabi sa akin, Hi! I hope you're in good mood for a quick chat about new opportunity. Ayan. Sinplus Recruiting. Ginamit pa yung yung pangalan na Sinplus Recruiting. Legit ang company kaya ginamit sa kalokohan. Hindi yan involved yung company na wala silang kinalaman dyan. Ginamit lang ng hacker para kunwari totoo sila. Ito yung email nila, magtataka ka. Email pa lang, magtataka ka na Reply, tapos plus, number, at capture.hierology.com. Sabi ko, meron bang hierology? Capture, hierology.com. Gumamit pa ng word na hire, ibig sabihin, hire pa lang, doon pa lang, ano to?
HR to kasi hire. Hindi naman, pero hindi siya ganun. Niloloko lang tayo nga, no? Sa yung message sa akin, Sin. Yan, basahin natin, no? Babaan natin, no? Ayan, sabi niya, no? Sin plus job offer. Thank you for your interest in the position at Sin plus. We're excited to move forward with your application. To continue the hiring process, please install our CRM system on your phone. Yan ang ginawa ko, in-install ko. Kasi nagtiwala ako kasi yung company. Tinignan ko kasi, ay, legit ang company ito, legit. Kaya lang, wala kinalaman ng company rito. Wala, correction lang. Ginamit lang sila. Tapos, dinownload ko siya. Sinunod ko instruction. Sabi dito, ayan, download the CRM app. To begin, download the CRM app onto your mobile phone. Depending on your mobile's operating system, choose one of the following options. Install the app. Once the app has been downloaded, open it on your phone. Open daw. Siyempre, tiwala ka naman, no? Create an account. In the app, choose the create account option. Enter the registration token. May registration token pa talaga. Para kunwari, legit. During the registration process, you will be prompted to enter a registration token. Please use the following token. Ayan na yung token na ginamit ko, 1002. Complete the registration. Tapos number 6. Ito yung pinakamatindi. Confirmation and interview preparation. After successfully registering, you'll receive confirmation that your account has been set up. Make sure to keep the app open for any future communications or updates. Regarding your interview, ginamit pa nila yung word na update. Siyempre, pag nag-updates, ikaw naman excited. Kada makita mo sa pop-up, update ka na update kasi kala mo, okay. Ayan, yan yung ano. Nakalagay. Sin plus, malinaw ba? 2024 copyright Sin plus Inc. All rights. Tapos may address pa, Ontario. Toronto, Ontario, Canada po yan. Pero hindi ko alam kung totoo itong address na ito. Malamang fake po lahat yan. Pati company, fake po yan. So, tuloy natin ang kwento. Ganun nga nangyari. Dinownload ko, sinunod ko instruction pag-download ko. Wala na, kinokontrol na ako sa cellphone ko. Sabi ko, parang may iba na umawak na cellphone ko. Ay, isip na tong cellphone ko. Sabi ko, hacker to. Kinabahan talaga ako. Sabi ko, paano kaya ito makokontrol? So, buti na lang, kahit pa paano, may knowledge tayo dyan. Nag-aaral kasi ako sa London ng tungkol dyan, tsaka sa ibang bansa, nag-scholar kasi ako. Kung paano kontrahin yung mga hacker, ano yung mga ginagawa nilang techniques. Kaya lang kakaiba tong nangyari sa akin. Kakaibang experience siya, kaya medyo nanibago rin ako. Pero buti na lang, ang naging solusyon ko, pag ganyan na kinokontrol kayo ng hacker, patayin nyo agad yung wifi nyo tsaka data nyo. Saka nyo solve yung issue. Hanapin nyo yung apps na na-download nyo accidentally, tas yung antivirus nyo dapat i-run nyo lagi automatically. Para ma-detect yung mga virus, mga spyware, malware na pumupunta sa cellphone nyo o kaya sa sa mga gadgets nyo, laptop, PC. Yan. Ganun gawin nyo. So, yun yung ginawa kong solution. Na-control ko naman, naayos ko na. Sa awa tulong ng Panginoon, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Makontra tong hacker na to. Hinahack ko ako. Hinahack. Ini-screen record niya yung lahat ng ginagawa ko. Pag-message ko sa isang tao, nakachat ko. Yun. Tapos, yun nga, nagpadala pa ako sa akin ng huli na message na update daw ng Facebook. Enter ko account ko. Sabi ko, ba't ako mag-enter na account dito? Nag-enter na ako Isip-isip ko lang. Tsaka ba't ako mag-update ng Facebook? Ka-update ko lang to, ka-install ko lang to, bago lang to. Ano yun? Ang bilis naman gumawa ng bagong update ng Facebook. Kaya ginawa ko, kinontra ko talaga. So yun, naging solution ko dyan. Yan, kahit pa paano nabigyan ko kayo ng tip. Huwag niyo po i-download yung mga ganyang apps na unknown sender. Hindi naman kayo nag-apply dyan. Bakit kayo susunod sa instruction nila? Wala naman kayo na-apply na ganyang trabaho. Number 1. Kaya lang ako kasi, hindi rin ako naginala. Kasi marami din kasi ako na-applyan doon ako nagkamali rin. Kaya nagtiwala rin ako. Tsaka binerify ko yung company. Legit naman. Kaya lang ito, ginamit lang nila yung company name. Pero hindi yan tunay na na may-ari na company ang gumawa yan. Mga hacker po yan. May mga sama sila.
Pinagtitripan talaga ako ng mga hacker na Akala nila may mapapala sila sa akin. Hello, mga hacker! Huwag niyo akong pagtripan, wala yung papala sa akin, wala kayong makukuha sa akin kahit piso. Kawawa kayo, mapagod lang kayo. Oo, sa iba na lang pumunta, huwag sa akin. Wala kayong mapapala. Nagkamali kayo ng pinuntahan, sorry. Wrong number kayo, wrong number. Ako, tinanggal ko na lahat ng mga bangko ko. Wala kayong mapapala sa akin. Mga account ko, ano yan, maraming layers of security yan. Kaya mapapagod lang kayo. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Mapapagod lang kayo. Yun lang. Huwag nyo na ako pagtripan. Pambira naman kayo. Hindi naman ako ganun kayaman. Tsaka hindi mo ako mayaman. Mayaman ako sa pananampalataya. Huwag nyo akong pagtripan na pag-aksaya ng panahon. Hindi kayo magkakapera sa akin. Oo, baka madimanda ko pa kayo pag nalaman ko kung sino kayo. Yari kayo sa akin. Demanda ko talaga. Malaman-laman ko lang kung sino kayo. Huwag na ako pagtripan, mga hacker. Please. Tsaka itigil nyo ni mga kalokohan nyo. Nakaperwisyo kayo May araw din na may mahuhuli kayo. Kawawa kayo. Sana magkaroon ng ngipin ng batas na yung mga ganyang hacker na wala magawa sa mundo ay maparusahan talaga ng todong-todo. Tsaka yung penalty, sobrang penalty, malaking penalty ipatong kasi nga pag na-perwisyon nila yung buhay ng tao, grabe naman kasi. Walang mercy itong mga to. Basta kumita ng pera kahit na makagawa na masama. Easy money gusto nila. Hindi lang magpagpagod. Buri mo, pagpapagura mo yung pera mo. Tapos, sa isang iglap, mawawala dahil sa mga hacker na katulad nito. Walang mga puso itong mga to. Kaya nga to, sabi ng mama ko, huwag ko na raw banggitin to sa online. Kasi baka paginitan ako ng mga hacker. Sabi ko naman, hindi. Kailangan kong gawin to. Awareness campaign to. Sabi ko, para maraming tao na maging aware sa mga account nila na maging secured at saka maiwasan yung mabiktima kasi baka hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kawawa naman, makakuha yung mga password nila, identity theft, ginatawag na identity theft. Gagamitin sa kalokohan yung account nyo. Kunwari, ikaw yung yun pala, hindi na pala ikaw yun. Nag-message sa mga kakilala mo, kumukuha ng pera, ng utang, mga ganon na. Nangyayari talaga yan. Dami lamok. Ayan. Yun. So, ingat-ingat po tayo, friends and followers. Huwag masyadong tiwala sa mga nagpapadala sa atin ng message. At yun nga, hindi naman sa pagiging snobbish tayo, no? Kontrolin nyo yung cellphone nyo, i-block nyo yung mga unknown numbers na tumatawag sa inyo, automatic block. Ayun ang payo ko sa inyo Pero kung ayaw nyo pa rin, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo naman magdadala niyan Ang gawin nyo, pag may mga kliyente kayo, makakatulad doon, negosyante ako. Sabi nyo sa kliyente, mag-text muna kayo sa akin para ma-save ko number nyo. Pakilala po kayo. Tapos may password dapat kayo ng mga kliyente nyo. Sabihin nyo, ganito sabihin nyo para malaman ko talaga kung kayo yung ka-text ko. Kasi maganda yung kayo lang nakakaalam ng transaction nyo, kliyente mo, tapos ikaw. May password kami ng mga kliyente ko bago maka-enter sa akin yung mga kliyente ko. May group chat din kami. Ganun gawin nyo. Kasi ngayon, ang mga hacker, nagpapanggap na customer. Nagpapanggap na kliyente. Ganun, Marami silang style, modus operandi. Iba-iba ang style nila. Ganun gawin nyo. Ingat-ingat po kayo. Kasi hindi naman basta-basta rin kitain yung pera. Pinaghihirapan nyo. Tapos sa isang iglap, mawawala yung milyones nyo. Libo-libong pera. Di ba? Kawawa naman kayo. Kaya ingat-ingat po tayo. Ang daming hacker ngayon. Mawalang puso yung mga yan. Kaya lang, sorry kayo. Nagkamali kayo ng binanggaan nyo. Nagkamali kayo ng binanggaan nyo. Di ngayon, mabubukulat ang mga style nyo. Sige, hackin nyo pa ako. Iba pang style ang gawin nyo. Mga style na pang-hack nyo, sasabihin ko naman sa online din para mag-aware lahat ng tao. Para maiwasan na yung mga mabiktima na mga katulad ninyo. Yun lang. Friends and followers, sana kahit pa paano nakatulong ako sa inyo sa message kong to, sa simple strategy na ginawa ko. Sana malaking tulong. At saka lahat ng account ng ninyo, mga anak nyo, pamilya nyo, dapat may layer of security na magpapadala ng authenticator, ng code sa cellphone number, code sa email address, bago ma-open. Kasi ganun yun, pag ganun ang ginawa. Tapos meron pang thumb mark, meron pang facial verification. Sa dami nang gagawin bago ma-hack yung account nyo, mapapagod yung hacker. Sasakit ang ulo, hindi kayo basta-basta ma-hack. Pag may nagpadala sa inyo ng request sa ibang lugar, request for code. Request for code daw. Huwag nyo ibibigay. Kasi pag binigay nyo yung code na yun, malamang nalaman nga yung password nyo, no? Mapapasok yung account ninyo. Baka makontrol na.
Hello, Kidit. Okay naman ako. Na-hack yung account ko, pero naayos ko naman. Na-kontra naman yung mga hacker. Ayun, yun. Ingat-ingat po tayo, Yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo na gusto nyong matuto tungkol sa mga ganitong strategy, share nyo po tong live ko sa kanila, tong video ko, para mag-aware lahat ng tayo. Kalat po natin to sa buong mundo. Okay, ibang kasi hindi na maintindihan salita ko kasi Tagalog, no? Priority ko kasi mga kapwa ko Pilipino dahil syempre tayo mahirap na bansa tapos pahirapan pa tayo ng mga hacker na walang pusong to. Tagalog ako Baka maling susunod, baka ma-translate na rin sa English tong mga iba kong live na katulad yung tutorial. Maganda kasi to. Actually, dapat nga hindi sinasabi to kasi may bayad to sa iba may bayad talaga to. Kaya lang gusto ko na i-share kasi naawa ko sa inyo kasi di naman lahat ng tao may kakayahan na magbayad. Kaya free service na lang tong information ko sa inyo. Marami pa akong tuturo sa inyo, friends and followers. Matutuwa kayo. Gusto ko kasing yung ma-share yung knowledge ko sa inyo. Matuto kayo para hindi kayo basta-basta nagugoyo. Ganun talaga. Kailangan aware tayo. Tsaka huwag tayo masyadong tiwala sa mga email na di nyo kilala. Tapos open nyo. Pag open nyo na message, hack na account nyo. May ganun Pag open pa lang na message na hack na account nyo. Ingat-ingat po tayo sa mga unknown senders. Di mo makilala. Sabi ko, sino ba to? Kung sino-sino papadala sa inyo, mga hacker yan. Napapanggap na kung sino-sino. Ingat po tayo. Magandang maga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat.